Ako si Ray, 55 years old. Isang simpleng magsasaka sa probinsya. Bata pa lang si Joel, ang anak ko, ay pinangarap kong makita siyang magkaroon ng sariling pamilya. Nang dumating ang araw na ipakilala niya sa akin si Marites, agad kong nakita kung bakit siya napili ng anak ko. Maganda, maasikaso, at mabait si Marites. Hindi nagtagal ay ikinasal sila at tumira sila sa maliit naming bahay. Nung una, lahat maayos. Ngunit nang magdesisyon si Joel na mag-ibang bansa para maghanap ng mas magandang oportunidad, unti-unti ako naging malapit kay Marites. Naiwan siyang mag-isa dito sa bahay habang nagtatrabaho si Joel sa Middle East. Bilang biyanan, naramdaman kong tungkulin kong alagaan siya. Pero sa paglipas ng mga buwan, ang simpleng pakikitungo ko bilang biyanan ay nauwi sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang gabi, umuulan ng malakas at brownout sa buong barangay. Nakaupo kami ni Marites sa sala. Nagkukwentuhan na habang hiniintay bumalik ang kuryente. Sinimulan niyang magkwento tungkol sa hirap ng long distance relationship nila ni Joel. Kung paano siya madalas malungkot at nag-iisa. Sa mga sandaling yon, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumango ako at sinabing, Marites, hindi madali ang sitwasyon niyo, pero nandito naman ako para sa'yo. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko inalis yun. Nagtagal ang sandaling yon at sa gitna ng kadiliman at katahimikan, nag-iba ang lahat. Hinila niya ang kamay ko papunta sa kanyang muka. Nag-aatubili akong bumitiw. Pero sa mga sumunod na sandali, nadala ko ng emosyon. Hinalikan ko siya at gumanti naman si Marites. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong mali pero hindi ko mapigilan. Para bang lahat ng tama at mali ay naghalo na sa isipan ko. Naging mainit ang mga tagpo. Mula noon, nagsimula ang isang lihim na relasyon. Madalas kaming mag-usap sa gabi kapag natutulog ng ibang tao sa bahay. May mga araw na pumupunta kami sa bukid para magtrabaho. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mga sandali ng pagpapalitan ng damdamin at mga init namin na inilalabas sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko sa salamin. Pero ang bawat paghawak niya, ang bawat ngiti niya, lahat ng yun ay nagpapaalala sa akin ng pagkakamali na hindi ko kayang itama. Isang beses, tumawag si Joel mula sa ibang bansa. Narinig ko ang boses niya. Puno ito ng saya. Habang kinakamusta kami ni Marites. Pa, kamusta kayo dyan? Si Marites, ayos lang ba? Ramdam ko ang bigat ng pagkakasala sa dibdib ko. Gusto kong sumagot ng, Anak, patawarin mo ko. Pero hindi ko magawa. Sa halip, sinagot ko siya ng normal. Ayos lang kami dito anak, ingat ka dyan. Habang nag-uusap si Joel at si Marites sa telepono, narinig ko ang pagtawa nila. Ngunit nang bumaba na ang tawag, bumalik ang tahimik na tensyon sa pagitan namin ni Marites. Lumapit siya sa akin, yumakap at pumulong. Ray, alam kong mali to. Pero ikaw ang kailangan ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Maraming beses ko nang sinabi sa aking sarili na ititigil ko na ito. Pero sa tuwing susubukan kong lumayo, mas lalo kong nahihirapan. Hindi lang si Marites ang nagiging mahina, pati ako.
Lumipas ang ilang buwan at mas naging komplikado ang lahat. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makita kami ng kapitbahay na magkasama sa isang tagpo na hindi dapat makita ng iba. Mabuti na lang at mabilis naming naitago ang aming lihim. Ngunit ramdam ko ang peligro, lalo na't maliit lang ang komunidad namin. At usap-usapan ang lahat ng galaw ng bawat isa. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang sandaling napagtanto kong hindi lang katawan ang nakatali sa aming relasyon, pati na rin ang damdamin. Mahal ko na si Marites. Alam kong isang malaking kasalanan ito, pero hindi ko maitatanggi ang nararamdaman ko. Nakakabaliw. Para akong isang taong nalulunod, na pilit na umaahon, pero paulit-ulit na hinihila pabalik ng agos. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, bigla niyang sinabi, "Ray, hindi ko alam kung hanggang kailan natin kayang itago to. Hindi ba tayo natatakot?" Tumingin ako sa kanya at sinabing, "Araw-araw akong takot, Marites. Pero araw-araw din kitang gustong makasama. Hindi ko alam kung paano tayo nakarating sa ganito. Pero alam ko na hindi madali ang magiging dulo nito." Hindi siya sumagot. Yumakap siya sa akin. At sa gabing yon, mas tumindi pa ang damdamin namin para sa isa't isa. Dumating ang araw na sinabi ni Joel na uuwi na siya. Napuno ako ng kaba at takot. Paano kung malaman niya ang lahat? Paano kung biglang masira ang pamilya namin dahil sa isang bagay na hindi ko napigilan? Nang bumalik siya, masaya kaming sumalubong sa kanya. Kitang-kita sa mukha ni Marites ang halo-halong emosyon. Galak na makita ang kanyang asawa. Pero may kirot din dahil alam niyang merong kaming itinatago. Sinubukan naming itigil ang aming relasyon, ngunit mahirap. Ang bawat sandaling na magkasama kami ni Marites, kahit sa simpleng pagtingin sa isa't isa, ay puno ng tensyon. Minsan ay sinubukan niyang iwasan ako. "Ray, para na rin kay Joel, kailangan nating magtapos." Pero sa tuwing sinasabi niya yon, may mga gabing hinahanap-hanap pa rin namin ang isa't isa. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Pero ang sigurado ko lang, ang aming kasalanan ay may presyo. Hindi ko alam kung kailan darating ang araw na mabubunyag ang lahat. Pero alam ko na hindi ito magtatagal ng walang pagbagsak. Ngayon, habang nagsusulat ako ng lahat ng ito, alam kong hindi sapat ang mga salitang to para linisin ang aking konsensya. Mahal ko si Joel bilang anak at mahal ko si Marites bilang asawa niya. Pero sa isang baluktot na paraan, minahal ko rin siya bilang isang taong nagbigay ng kakaibang kulay sa buhay ko. Alam kong darating ang panahon na kakailanganin kong sumagot. Sa araw na yon, hihingi ako ng tawad sa lahat ng nasaktan ko, lalo na kay Joel. Ngunit para sa ngayon, ang lihim namin ni Marites ay nananatiling lihim pa rin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang bigat ng kasalanang to sa aking puso. Kung babalikan ko ang lahat, hindi ko alam kung bakit hinayaan ko ang sarili ko na mahulog sa ganitong sitwasyon. Siguro dahil mahina ako. Siguro dahil tao lang ako na nagkamali. Pero kahit anong dahilan ang isipin ko, alam kong ang pagmamahal ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan para sirain ang tiwala at pamilya. Sa huli, hindi ko alam kung paano magtatapos ang kwento namin. Ang tanging sigurado ko lang ay kahit gaano kasaya ang mga sandaling yon, hindi nito mabubura ang sakit na dulot nito. At sa bawat araw,
Natututo akong harapin ang kahinaan ko kahit paunti-unti. Dahil alam kong isang araw, kailangang harapin ko ang buong katotohanan sa harap ni Joel, kay Marites, at sa Diyos na nakakakita ng lahat.